Lola! Lola! Oh, bakit ka umiiyak? Nasaan na ang timba na dala mo? Naiwan ko po sa malapit sa balon, Lola. Nandun na naman po kasi si Alexa at mga kaibigan niya. Tinutukso ka na naman ba nila? Opo. Sinipa pa ni Lexa yung timba ko na may lamang tubig. Kaya po natapon. Sumusobra na talaga ang mga batang yon. Mula pagkabata alaga ka na nilang buskahin. Hanggang ngayon ba naman nadalaga na kayo? Humanda sila sa akin. Ngayon nila ako masusubukan. Ano pong gagawin ninyo? Kakausapin ko ang mga magulang nila. Naturuan nila na magandang asal ang mga anak nila. Huwag na po, Lola. Baka kayo lang po ang mapasama. Kilala niyo naman po sila. Pagkatapos mo magsumbong kay inay, pipigilan mo siya ngayon? Aba kung hindi ka ba naman tanga? Sana nanahimik ka na lang. Sanay ka naman na laging tinutukso ng mga yun eh. Tumigil ka na ka, Glenda. Huwag ka na makialam sa amin. Bakit, Nay? Totoo naman na. Iiyak-iyak siyang uuwi at magsusumbong tapos matatakot? Hoy, Tin. Kapag may masama lang na nangyari dyan kay nanay dahil sa pagsusumbong mo, humanda ka talaga sa akin. Makakatikim ka sa akin. Abuti pa, Tin. Pumasok ka na lang sa loob ng bahay. Ako nang bahalang mag-igib ng tubig. Sige po, La. Pwede ba? Huwag ka na kasing maglalabas ng bahay para hindi nakikita ang kapangitan mo. Kapag tinukso ka, sumbong ka naman agad. Mandadamay ka pa. Ano ba? Hindi ka ba talaga titigil? Kung magsalita ka, parang hindi galing sa'yo si Tin. Sa akin lang siya lumabas pero hindi ko anak ang pangit na kuba na yan. Nakakasuka ang itsura. Kung tutuusin, wala naman dapat sisihin kundi ikaw lang kung bakit nagkaganyan ang itsura ng anak mo. Bakit ako ang sinisisi ninyo? Bakit hindi? Sa kagustuhan mo kasing mawala siya sa sinapupunan mo. Kung ano-ano ang ininom mong gamot. Hindi naman siya nalaglag. Ang tindi kasing kumapit. Tignan mo tuloy ang nangyari sa itsura ng anak mo. Walang dapat sisihin kundi ikaw. Kaya wag na wag kong maririnig muli sa'yo na pinagsasalitaan mo ng masama si Tin. Bakit ba lagi niyo na lang akong pinagagalitan ng dahil sa apo ninyong yan? Dahil wala nang magandang lumalabas sa bibig mo kapag si Tin ang pinag-uusapan. Bahala na nga kayo. Wala naman ibang mabuti sa inyo kundi ang apo ninyong yan. Ako si Maria Cristina o mas kilala sa palayaw na Tin. Katatapos lang din na 18 kaarawan ko. Pinaghanda lang ako ni Lola Betchay ng pansit na siyang paborito ko. Ang kaibigan ko namang si Omer. Binilhan ako ng maliit na cake na siyang pinagsaluhan naming 3 noon. Anak ako sa pagkadalaga ng nanay ko. Hanggang ngayon hindi pa rin niya sinasabi kung sino ang tatay ko. Minsan lakas loob ko siyang tinanong, pero sinigawan niya lang ako. Ako ang sinisisi niya sa kamalasang dumating sa buhay niya. Madalas din ibansag sa akin ng mga kababaryo ko ay dalagang kuba dahil sa malaking bukol sa likod. Maliban pa doon, hindi rin kaaya-aya ang itsura ko. Kaya naman buong buhay ko, kung hindi ako ginagawang katatawanan ng mga kababaryo ko, pinangingilagan naman nila ako. Tanging 2 tao lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Ang lola ko at ang matalik kong kaibigan na si Omer. Sa kauna-unahang pagkakataon, noon ko lang narinig na nagsalita ng ganun si Lola kay nanay. Noon ko lang din nalaman na ilang beses pala akong tinangkang ipalaglag ni nanay sa pamamagitan ng pag-inom ng mga gamot. Sadya lang talagang gusto ko pa nung mabuhay kaya hindi ako nalaglag. Dahil sa hirap ng buhay namin at nararanasang pang-api, hindi ko na tinapos ang pag-aaral ko sa high school. Tinulungan ko na lang si Lola sa gawain sa bukid. O tanghali na pala. Tumigil ka muna dyan, tara munang kumain. Sige po, Lola. Ilalabas ko lang po yung pananghalian natin. Oo nga pala. Napansin kong hindi yata pumupunta sa bahay ang kaibigan mong si Omer.
Nakalimutan ko po palang sabihin sa inyo na isinama po si Omar ng tatay niya sa bayan para magtrabaho. Ganun ba? La? Narinig ko po yung sinabi ni nanay na ilang beses niya akong tinanggang ipalaglag noong nasa sinapupunan pa niya ako. Ganoon pala talaga akong kinamumuhian ni nanay. Nagpapasalamat nga ako hindi pinahintulot ng may kapal na mangyari yon. Naisip ko po na sana nga tuluyan na lang akong nalaglag sa sinapupunan ni nanay para hindi ko na nararanasan ang lahat ng panlalait ng mga tao dito sa atin. Alam kong nahihirapan ka na sa ginagawa nila. Kung pwede ko nga sanang akuin lahat ng paghihirap mo, sinalo ko na sana. Ang gusto ko lang naman po mahalin at tanggapin ako ni inay. Bakit po nangunguna pa siya sa panlalait sa akin? Kung hindi ka man kayang mahalin ng inay mo, nandito ako, Apo. Mahal na mahal kita. Pupunuan ko ang pagkukulang ng ina mo sa'yo. Mahal na mahal ko rin po kayo, La. Hindi ko lang po kasi maiwasan na maghinanakit. Ipagdasal mo na lang ang mga taong nanlalait sa'yo. Naniniwala ako na balang araw, babalik yun sa kanila. Kahit po ba ang mga ginagawa sa akin ni nanay? Oo, Apo. Hindi rin makakaligtas ang nanay mo. Balang araw matatauhan din siya. Hindi ko alam kung pampalubag lang sa loob ko ang mga sinabi ni Lola. Pero kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko. Nagpahinga lang kami sandali. Pagkatapos ay muli na naming binalikan ng trabaho sa bukid. Maaga rin kami umuwi dahil biglang kumulimlim. Baka abutan pa kami ng ulan kung mamaya pa kami uuwi. Sakto namang dumating kami sa bahay nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ni hindi man lang kami sinulya pa ni inay na abala sa paglilinis ng kuko nito sa upuan. Mabuti po nandito na tayo sa bahay bago pa umulan. Oo nga, Apo. Hindi ko naman kasi maintindihan sa'yo, Nay, kung bakit nagtsatsaga pa rin kayo magtrabaho sa bukid. Sa edad niyong yan, dapat nandito na lang kayo sa bahay. Kung hindi ako magtatrabaho sa bukid, ano sa tingin mo ang aanihin natin? Paano tayo kakain? Magtatrabaho ka ba para may pangkain tayo araw-araw? Ang dami niyo naman sinabi agad. Ang akin lang po, dapat hindi na kayo nagtatrabaho sa bukid dahil sa edad niyo. Kung hindi nga ako pupunta sa bukid, paano tayo? Ay, bakit hindi niyo na lang ibenta ang bukid natin? Ano ka mo? Ibenta? Wala ka na ba talagang pagpapahalaga sa bukid ng iyong ama na minana pa niya sa mga magulang niya? Mabuti na nga rin pong ibenta para mapakinabangan natin. Kayo, habang malakas pa. Kesa naman kapag uugod-ugod na kayo, tsaka lalong hindi nyo mapakinabangan ng bukid. Sa tingin nyo kaya, makakabisita pa kayo? Maaaring ako hindi na pero nandyan si Tin. Alam kong hindi niya pababayaan ng bukid ng lolo niya. Hay, si Tin na naman. Puro na lang si Tin. O bakit? Siya lang naman ang nagmamalasakit sa bukid. Kaya tama lang sa kanya ko ipamana yon. Alam ko hindi niya pababayaan ang bukid. Paano naman po ako? Ano? Iiwanan niyo lang ako na walang-wala? Bakit hindi ka kasi maghanap ng trabaho? Kaya mo pa naman dahil malakas ka pa sa kalabaw. Ano naman po ang makukuha kong trabaho sa baryo natin? Maging labandera? O di kaya katulong? Hindi ganong trabaho ang gusto ko. E di sana sa bayan ka maghanap ng trabaho. Doon makakapamili ka ng trabahong gusto mo. Sa pananalita ninyo parang pabigat ako sa bahay na to Wala akong sinabing ganyan. Alam ko naman na hirap ka rin sa pera. Kaya nga gusto mo nang ibenta ang bukid natin Talaga lang na ipinamukha ninyo na pabigat ako sa bahay na ito. Huwag kayong mag-alala. Oras na magkaroon ako ng pagkakataon, lalayasan ko na kayo. Iiwan ko ang kahirapan nating ito. At kayo, mabubulok sa baryo na to. Paano ka naman makakaalis sa baryo na to? Dahil ba kay Cesar? Kaya ba ang lakas ng loob mo magsalita ng ganyan? Paano naman po nasali sa usapan natin ang lalaking yon?
Paanong hindi ko siya isasali? Siya ang nag-iimpluwensya sa'yo. Akala mo ba, hindi ko alam na may lihim kayong relasyon ng lalaking yon? Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Huwag ka na magkaila pa. Bakit hinahayaan mo na maging kabit ka ng lalaking yon? Pinaglalaroan ka lang niya. Kapag umuwi galing ibang bansa ang asawa niya, siguradong itatapon ka rin niya na parang basura. Hindi yan gagawin ni Cesar. Mahal niya ako. Mahal. Hindi ka ba talaga nadadala? Ganyan ang mga lalaki. Kung ano-ano ang sasabihin sa'yo para makuha lang niya ang tiwala mo. Sa dami ng lalaki, pamilyadong tao pa talagang pinatulan mo. Hindi ka ba nahihiya? Ang lalaking yun, wala namang ibang pinagkukunan kundi ang perang padala ng asawa na siyang ginagastos din sa'yo. Magkakapera din si Cesar kapag naibenta na ang lupa nila sa silangan. Lahat ng ginastos ng asawa niya, ibabalik din niya ng buong buo. Lupa sa silangan ka mo? Sinabi ba niya na sa kanya yon? Hindi ko alam kung saan kumuha ng kapal ng mukha ang lalaking yon. Ang lupa sa silangan, pag-aari din ng asawa at mga kapatid nito. Wala siyang karapatan sa lupa na yon. Sa pamilya niya po ang lupang yon. Dito na ako ipinanganak. Lumaki at nagkaisip, Glenda. Nilupa sa paso, walang pag-aari ang Cesar na yan dito kahit ang pamilya niya. Dahil mga dayo lang sila dito. Masyado ka lang nabubulagan sa mga matatamis niyang salita. Ikaw naman, nagpapauto. Hindi na nakamuha pa si nanay. Nagdadadabog na lang siyang pumasok sa silid niya. At pabalibag na isinara ang pinto. Ako naman nilapitan ko si Lola Betchay. At saka hinagod-hagod ang likod niya. Napansin ko kasing hinihingal siya. Marahil sa pakikipagtalo sa aking ina. Nabigla rin ako sa nalaman ko. Hindi ko akalain na si Mang Cesar, na ama ni Lexa at ang nanay ko, ay may lihim na relasyon pala. Nang mga sumunod na araw, hindi umuwi si nanay. Wala kaming alam kung saan siya nagpunta. Nasa silid pa naman ang mga gamit niya. Kaya batid namin anumang sandali, ay uuwi din siya sa bahay. Saan kaya naroroon ang nanay mo? Nagtanong-tanong na ako sa mga kaibigan niya, pero ni isa sa kanila wala makapagsabi kung nasaan siya. Hindi po kaya kasama niya si Mang Cesar? Sumagi rin yan sa isip ko. Ewan ko ba dyan sa nanay mo? Ang dami naman lalaki dyan, ba't sa pamilyado pa nakipagrelasyon? Baka po nadala lang si nanay sa mga pangako ni Mang Cesar. Sana lang po, matauhan na si nanay bago pa may makaalam sa relasyon nila. Tiyak na malaking gulo kapag natuklasan ng pamilya ni Aling Lisa ang tungkol sa kanila. Isa pa nga yan sa inaalala ko, Apo. Labis ang awang nararamdaman ko kay Lola ng mga sandaling yon. May mga gabi rin na alam kong hindi siya makatulog dahil sa pag-aalala kay nanay. Marami ding pagkakataon na gusto ko nun kausapin si nanay. Pero natatakot ako na baka singhalan lang niya ako. Saktong 1 linggo, umuwi si nanay sa bahay namin. Pareho pa kami nagulat ni Lola sa ayos niya. Ang ganda kasi ng suot niyang damit. Todo kolorete din ang mukha niya at may kulay pa ang buhok. Marami ding dalang paper bag si nanay at isang malaking bag. Halos hindi na nga siya magkanda-ugaga sa mga bitbit niya. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Kung sisermonan niyo lang ako, pwede ba na sa ibang araw na lang? Huwag niyo nang sirain ang araw ko. Ano ba yung mga dala mo? Mga bagong damit, sapatos at make-up? Saan naman galing ang mga yan? May trabaho ka na ba? Wala, Nay. Binili ho yan sa akin ni Cesar. Naawa po kasi siya dahil paulit-ulit na lang ang sinusuot kong damit. Ibig mong sabihin, sa loob ng 1 linggo kayo ang magkasama? Sigurado ako yung perang ipinambili galing sa padala ng asawa niya. Hindi naman alam ng asawa niya eh. Talaga bang wala nang natitirang kahihiyan sa'yo, ha? Nay, kararating ko lang. Pwede po bang pagpahingahin niyo muna ako? Tsaka niyo na lang ako sermonan.
Huwag mo akong talikuran, nag-uusap pa tayo, Glenda. Bastos ka talagang babae ka. Hayaan na lang po natin si inay. Huwag na po kayong magalit, Lola. Baka mamaya kumapano pa kayo sa sobrang galit. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa nanay mo. Sana lang bago niya ikapahamak ang mali niyang ginagawa magbago na siya. Hinayaan na nga lang ni Lola Betchay si inay sa mga ginagawa niya. Napagod na rin siguro si Lola sa araw-araw na pangangaral dito, na nauuwi lagi sa pagtatalo. Isang araw nakita kong lumabas si nanay. Dala ng kuryosidad at marahil ay inggit na nararamdaman ko dahil araw-araw ay laging maganda ang suot niya. Pinasok ko ang silid niya. Gusto ko lang namang makita ang mga bago niyang damit na siguradong bigay ni Mang Cesar. Pagpasok sa silid ni nanay, bumungad sa akin ang napakaraming damit na nasa higaan niya. Iba't ibang klase ng damit at kulay. Lahat ay bago pa. Sa pagkamangha ko, isa-isa ko yun hinawakan. Kinuha ko ang isang kulay rosas na bestida at sinukat habang nasa harapan ako ng malaking salamin. Bigla namang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si nanay. Parehong nanlaki ang mga mata namin sa pagkakatingin sa isa't isa. Si nanay ay nagulat dahil nadatnan niya akong nasa loob ng silid niya at hawak pa ang damit niya. Samantalang ako, nanginginig na sa matinding takot. Batid ko na hindi maganda ang gagawin niya sa akin. Lumapit sa akin si nanay at pahablot na kinuha ang damit na hawak ko. Pasensya na po, Nay. Nagandahan lang po ako sa damit niyo. Balak mo siguro nakawin ang damit ko, no? Ang kapal naman ng mukha mong kuba ka. Hindi ko po magagawa yun. Anong ginagawa mo sa silid ko? Ano, naiinggit ka kaya gusto mong nakawin tong damit na to? Palibhasa kasi. Kahit mamuti na ang buhok mo sa kakatrabaho sa bukid, hindi mo mararanasan na makabili ng ganitong klaseng damit. Pasensya na po talaga, Nay. Hindi na po ako ulit pumasok dito. Talagang hindi na. Dahil sisiguraduhin ko na magtatanda ka na sa gagawin ko sa'yo. Nay! Ang buhok ko po! Kakalbuhin talaga kitang kuba ka. Pangit ka na nga, magnanakaw ka pa. Tama na po, Nay! Hindi na po ako uulit. Pangako po! Lola, tulungan niyo po ako! Ano nangyayari dito? Bakit mo sinasabunutan ng apo ko? Lola! Sige, kampihan niyo ang kuba na yan. Ako na naman ang masama sa paningin niyo. Ikaw naman talaga ang masama. Noon pa man, malupit ka na sa anak mo. Lahat naman ng tao dito sa baryo natin, malupit sa babaeng yan. Papaanong hindi sila magiging malupit? Ultimo ikaw na inanitin, malupit sa kanya. Imbis na ipagtanggol mo siya, ikaw pa ang nangunguna sa pagpapaya sa kanya. Ang mabuti pa ay lumayas ka na sa bahay na to. Sumama ka na sa ipinagmamalaki mong lalaki na yon. Tingnan ko lang kung hanggang saan kanya ipaglalaban. Wala kayong karapatan na paalisin ako sa bahay na to. May karapatan din ako dito. Masigit na may karapatan sa babaeng yan. Huwag mong hintayin na kaladkarin pa kita palabas sa bahay na to. Oo na, aalis na ako sa bahay na to. Tandaan mo lang, Tonay. Pagsisisihan ninyo na mas pinili nyo ang babaeng yan kesa sa akin na anak ninyo. Nang araw na yon umalis si nanay. At mula nga nun hindi na namin siya nakita. Sinabi ko naman kay Lola ang dahilan kung bakit nagalit sa akin si nanay. Sabi niya hindi sapat yun para saktan niya ako. Araw yun ng linggo na magpaalam si Lola na pupunta sa bayan. Ang sabi niya may kailangan lang daw siyang bilhin na abono para sa pananim namin sa bukid.
Pag-uwi niya, nagulat ako sa inabot niyang supot. Nang tingnan ko kasi yun, 3 klase ng bestida na iba-ibang disenyo at kulay. Hindi ko maiwasan na mapaluha habang nakatingin ako kay Lola na nakangiti sa akin. Pasensya ka na, Apo. Nakalimutan kong matagal na pala kitang hindi nabibilhan ng bagong damit. Salamat po, Lola. Ganito po yung damit na nakita ko kay nanay. Kapag naibenta natin yung aanihin nating mga gulay, ibibili ulit kita ng bagong mga damit. Huwag na po, Lola. Itabi niyo na lang po ang perang mapagbebentahan natin ng mga pananim. Okay na po ito sa akin. Matagal ko na rin po itong magagamit. O sige nga, isukat mo. Tingnan natin kung kasya sa'yo. Maliligo po muna ako bago ko isukat para diretso na suot. O sige, Apo. Mamaya mo na lang ipakita sa akin. Magluluto na muna ako ng tanghalian natin. Sobrang saya ko ng araw na yun. Mabilis lang ang paliligo na ginawa ko. Hindi ko rin malaman kung alin sa 3 susutin ko. Lahat ay sinukat ko at pinakita ko kay Lola Betchay. Tuwan-tuwa naman siya at pinuri pa ako. Sa huli ang sinuot ko ay ang kulay rosas. Nakahalin tulad ng bestida ni nanay na isinukat ko noon. Lola? Magpapaalam lang po sana ako na pupunta sa gubat. Mangunguha ka ba ng mga ligaw na bulaklak? Opo, sana. Tiyak po kasi na marami na naman bulaklak sa talampas. O sige, pero huwag ka lang magpapaabot ng gabi ha. Kahit pa sabihin mo na tahimik ang baryo natin, maigi na rin yung nag-iingat. Opo, Lola. Hindi naman po ako magtatagal. O siya, sige. Ikuha mo na nga rin pala ako ng mga halamang gamot. Paubos na rin kasi yung nakalagay ko sa bote eh. Sige po, ikukuha ko din po kayo. Aalis na po ako. Mag-iingat ka. Laging ganun ang dahilan ko kay Lola Betchay tuwing pumupunta ako sa gubat. Bata pa lang ako, ay malimit na ako maglaro sa loob ng kakahuyan. Kaya kabisado ko na ang paikot-ikot sa lugar. Pinapayagan na rin naman ako ni Lola mula pa noon. Dahil alam niya na wala akong ibang kalaro. Si Ate Camila ang pinupuntahan ko tuwing nagpapaalam ako kay Lola Betchay. Maliban kasi kay Omer, tinuturing ko rin siyang kaibigan. Nung bata ako dahil sa pagtakas sa mga batang humahabol at bumabato sa akin, napadpad ako sa teritoryo nito. Muntik na akong mahulog nun sa malalim na hukay. Mabuti na lang nakita at iniligtas niya ako. Mula nga noon naging malapit na ako kay Ate Camila. Kinatatakutan at pinangingilagan siya ng mga tao sa baryo namin. Dahil sa kumakalat na balita na siya raw ay isang mabagsik na mangkukulam. Kahit si Lola ay hindi siya gusto. Ang pagkakaalam ni Lola, sa bundok siya nakatira. Wala siyang kaalam-alam na nasa buka na lang ng gubat naroon ang bahay ni Ate Camila. Hindi lang agad kasi mapapansin dahil sa mga naglalakihang puno sa paligid. Hindi pa man ako kumakatok. Bumukas na agad ang pinto ng bahay ni Ate Camila. Kumusta ka na? Mabuti naman at naisipan mo kung dalawin dito sa bahay ko. Pasensya ka na, Ate Camila. Marami kasing gawain sa bukid kaya hindi ako nakadalaw sa inyo itong mga huling araw. Ayos lang yon. Naiintindihan naman kita. Tumuloy ka na muna. Saluhan mo ako sa pagmemeryenda ko. Wala ka bang napapansin sa akin? Ang ganda ng bestida mo. Dalagang-dalaga ka na sa suot mong yan. Tsak na lola mong bumili niyan, tama ba? Oo, wala naman ibang magbibigay sa akin kundi si Lola lang. Alam mo, 3 itong binili ni Lola Betchay, pero ito ang pinakagusto ko sa lahat. Kahawig kasi ito, pati ang kulay nung bestida ni nanay. Kumusta na nga palang nanay mo? Tuluyan na niya kaming iniwan ni Lola. Hindi ko alam kung babalik pa siya. Siguro, mabuti na rin ang ginawa niya. Kaysa naman sa lagi kanyang pinagsasalitaan ng masasakit na salita at sinasaktan pa. Alam ko,
Kahit hindi magsalita si Lola, nag-aalala pa rin siya kay nanay. Kahit ako, nag-aalala rin ako sa kanya. Likas talaga sa'yo ang may mabuting puso, Tin. Sana hindi ka magbago sa kabila ng hirap na pinagdadaanan mo. Sa totoo lang, Ate Camila, pagod na rin ako sa lahat ng ginagawa ng mga tao sa akin simula bata pa ako. Hindi ko naman kasalanan kung bakit ganito ako kapangit eh. Sadya talagang malupit ang tadhana sa ibang tao. Magpakatatag ka lang at huwag mawawala ng pag-asa. Balang araw, matutupad mo rin ang matagal mo nang hinihingi. Oo, Ate Camila. Kayo ni Lola at Omer lang ang laging nagbibigay sa akin ng inspirasyon para magpatuloy mabuhay. Inabutan muna ako ng merienda ni Ate Camila habang nagkukwentuhan kami. Binigyan din niya ako ng mga halamang gamot ni Lola Betchay, maging ng mga iba't ibang klase ng bulaklak. Kay Ate Camila talaga galing ang inuwi kong bulaklak at mga halamang gamot. Sinabi ko lang kay Lola na kinuha ko yun sa gubat. Bago mag-alas 5 ng hapon, nagpaalam na ako kay Ate Camila. Hinatid pa niya ako sa bukana ng gubat at tinanaw habang naglalakad. Pagdating sa bahay, nadatnan kong nagtatalo sina Lola at Nanay. Hindi ako papayag na makuha mo ang titulo ng bukid. Bakit pa nakikipagmataasan pa kayo? Hindi nyo na nga mapapangalagaan ang bukid dahil matanda na kayo. Kaya mabuti nang ibenta na lang natin nang lahat tayo makinabang. Hindi ka ba talaga makaintindi? Hindi ko gustong ibenta ang bukid. Ibigay nyo na sa akin. May karapatan din ako sa lupa na yun. Inaalisan na kita ng karapatan doon. Ipapamana ko ang bukid at maging itong lupa at bahay na to kay Tin. Sa kanya ko iiwan lahat. Hindi ako makakapayag na sa pangit ang kuba na yung mapupuntahan para sa akin. Wala siyang karapatan. Anak ko lang siya. Kung naging mabait ka lamang sana kay Tin, mararamdaman mo kung gaano kabait at kalambing ang anak mo sa kabila ng panlabas niyang itsura. Pero dahil sa pagiging makasarili mo, anak mo ang nagdurusa. Wala akong pakialam sa babaeng yun. Siya nagdala ng kamalasan sa akin. Kita mo nga, iba ang tingin sa atin ng mga kababaryo natin dahil sa apo nyo. Huwag mong sisihin ang apo ko sa mga nangyayari sa buhay mo. Ikaw ang nagdala ng kamalasan sa buhay natin. Dahil sa pagtatangka mong ipalaglag siya nung nasa sinapupunan mo pa lang siya, kaya kami namalas. Tama na nga ang usapan natin tungkol sa babaeng yun. Nasaan ang titulo? Umalis ka na. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang sadya ko. Nay, huwag niyo na pong awayin si Lola. Matanda na po siya. Isa ka pa. Ikaw ang dahilan kung bakit ayaw ibenta ni Nanay ang bukid. Mahalaga po sa amin ni Lola ang bukid dahil yun lang po ang naiwang alaala ni Lolo. Kapag naibenta po yun, paano na kami ni Lola? Hindi kasi kayo nag-iisip. Kapag naibenta ang bukid, malaking pera yun. Pwede tayong magbagong buhay. Magnegosyo kayo ni Nanay. At ikaw, dahil sa pera na yun, pwede kang gumanda. Buo ng pasya ko. Kahit anong mangyari, hindi ko ibebenta ang bukid. Makukuha mo lang ang titulo kapag patay na ako. Walang nagawa si Nanay kundi ang umalis. Tinapunan pa niya ako ng matalim na sulyap bago lumabas ng bahay. Nilapitan ko naman si Lola Betchay na hawak ang dibdib niya. Pinaupo ko muna siya at saka ko kumuha ng isang basong tubig. Agad naman yun ininom ni Lola. May ilang beses pa noon nagpabalik-balik si Nanay para kumbinsihin si Lola na ibigay na ang titulo. Meron na daw itong kausap na bibili. Ngunit nagmatigas pa rin si Lola. Hanggang marinig ko na pinagbantaan niya ang sariling ina. Hindi na nakapagpigil pa si Lola. Napagbuhatan niya ng kamay si Nanay. Hindi ko makalimutan na matalim na tingin ni Nanay kay Lola. Kahit ako nakaramdam ng takot na baka kung anong gawin niya kay Lola. Ilang araw nang hindi ako mapakali nun. Dahil nag-aalala ko na baka bumalik na naman sa amin si Nanay. Gumanda lang ang araw ko nang dumating bigla si Omer.
Kahit si Lola Betchay ay nagulat sa pagdalaw ng kaibigan ko. Nagmano pa si Omer kay Lola bago inabot ang pasalubong nito. Iniwan na muna kami ni Lola sa sala para makapag-usap kami. Pasensya ka na, Tin, kung ngayon lang ako nakapunta rito. Kauwi lang kasi namin ni tatay kahapon eh. Ayos lang yun. Tama lang naman na unahin mo ang trabaho para kahit papaano makatulong ka sa inyo. Babalik ka pa ba sa bayan? Si tatay na lang. Medyo mabigat na kasi yung natitirang trabaho doon. Hindi ko na raw yun kakayanin. Ah, ganun ba? Ano bang naging trabaho mo sa bayan? Helper ni tatay sa ginagawa nilang bahay. Mabuti nga nakapagtrabaho kahit papano. Nakabili ako ng mga gamit ng mga kapatid ko para sa pasukan. Eh ikaw, wala ka na bang balak pang pumasok sa kolehiyo? Naku, masyadong magastos ang pagpasok sa kolehiyo. Magtatrabaho lang siguro ako para makatulong sa gastusin sa bahay. Sayang naman kung hindi ka magpapatuloy sa pag-aaral mo. Matalino ka pa naman. Talagang ganito ata ang kapalaran natin mga mahihirap eh. Huwag na nga natin pag-usapan yun. Siya nga pala, ang nanay mo. Hindi na siya dito umuuwi. Kung ganun, totoo palang kumakalat na balita. Anong balita? Wala pa ba kayong alam ni Lola Betchay? Na ano nga? May relasyon palang nanay mo at si Mang Cesar. Bigla kasing dumating ang asawa ni Mang Cesar. Sabi, nahuli niya sila. Kaya nga napalaya si Mang Cesar sa bahay nila eh. Buong ang kanata ng asawa niya, galit sa kanya. Alam mo ba kung saan ngayon si nanay? Hindi eh. Huwag ka na muna pala maglalabas. Alam mo naman na galit siya si Lexa. Baka mamaya sa'yo naman ibunto ng galit niya sa nanay mo. Kaya siguro pinipilit niya si Lola na ibenta na ang bukid namin dahil wala na siyang pera. Pinagbantaan pa niya si Lola kaya siya napagbuhatan ng kamay. Nagawa yun ng nanay mo kay Lola Betchay? Oo, Omer. Kaya nga ako natatakot eh. Baka bigla na naman siyang dumating dito. Ngayon ko lang naisip. Kaya siguro siya desperada na dahil kailangan niya ng pera. Mag-iingat kayo dito ni Lola Betchay. Pumunta ka lang sa bahay kapag kailangan mo ng tulong. Oo, alam ko naman na maaasahan kita. Hindi na rin nagtagal si Omer sa bahay namin. Hinatid ko pa siya sa may pintuan. Sa di kalayuan, nakita ko si Lexa na masama ang tingin sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin at pumasok na ako sa loob ng bahay namin. Agad kong kinausap si Lola tungkol sa mga sinabi ni Omer. Tungkol kina nanay at Mang Cesar. Yan na nga bang sinasabi ko? Hindi talaga nag-iisip ang nanay mo. Ano po ang gagawin natin, La? Matanda na ang nanay mo. Hayaan na natin siyang lumutas ng problema niya. Kaya po siguro pilit niyang kinukuha sa inyong titulo ng lupa. Kailangan niya ng pera. Para ano? Gagastusin nila ng lalaking yon? Hindi niya makukuha ang titulo kahit anong mangyari. Kahit matigas pa rin ang pagtutol ni Lola na ibigay ang titulo ng bukid kay nanay, hindi pa rin mawala sa akin ang pag-aalala. May kaba pa rin sa dibdib ko na hindi ko may paliwanag. Kapag ganun may bumabagabag sa akin, kung hindi si Omer, si Ate Camila ang hingahan ko ng saloobin ko. Kaya naman habang nananahi si Lola, nagpaalam ako sa kanya na pupunta lang sa gubat. Agad naman niya akong pinayagan. Nung magkaharap kami ni Ate Camila, tsaka ako sinabi sa kanya ang bumabagabag sa akin. Nauunawaan ko ang pinagmumula ng takot mo, Tin. Kailangan mo mas maging matatag kesa dati. Marami pang pagsubok ang kailangan mong harapin. Anong ibig mong sabihin, Ate Camila? Nararamdaman ko lang ang haharapin mong pagsubok. Wala na bang katapusan ng pagsubok sa akin? Minsan, naiisip ko na pagsubok pa ba ito o parusa na? Huwag mong isipin na parusa yan sa'yo. Mas lalo mo lang pinabibigat ang nararamdaman mo. Ano man ang mangyari, tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo. Alam ko naman yon, Ate Camila. Habang nag-uusap kami ni Ate Camila, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya nagpatila muna ako.
Pasado 6:00 na nang huminto ang ulan. Katulad ng dati, hinatid ako sa bukana ni Ate Camila. Habang pauwi, bigla ko nakaramdam ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Binilisan ko na lang ang paglalakad ko. Baka kasi nag-aalala na si Lola Betchay sa akin. Malayo pa lang sa bahay, narinig ko na ang malakas na sigawan. Lalo ko nang binilisan ang paglalakad ko. Nang malapit na ako sa bahay namin, kitang-kita ko ang pagtatalo ni Lola Betchay at ni Nanay. Ang labis kong ikinagulat, naroon din si Mang Cesar. Bago pa man ako makalapit, nakita kong tinulak ni Mang Cesar si Lola Betchay na siyang dahilan para mahulog si Lola sa may hagdan. Sabay pa silang napalingon nang sumigaw ako. Agad kong dinaluhan si Lola at sinapo ko ang kanyang ulo. Galit kong nilingon ng dalawa na nasa puno ng hagdan at tulala ring nakatingin sa amin. Ang sama ninyo! Ano bang ginawa ng Lola para gawin niyo to sa kanya? Hindi namin sinasadya. Nakikipagmatigasan pa kasi siya eh. Magbabayad kayo sa ginawa ninyong ito! Lalo ka na, Nay! Anong gagawin natin, Cesar? Mabuti pang tumakas na tayo. Huwag niyo nang tangkain na tumakas! Magbabayad kayo sa ginawa ninyo! Lola! Hihingi po ako ng tulong. Hintayin niyo po ako. Sa lumang tapayan, Apo. Huwag na po kayo magsalita. Tatawagin ko lang po si Omer. Tumayo na ako at umalis habang sumisigaw ng tulong. Hindi pa man ako nakakalayo, nakasalubong ko na si Omer. Umiiyak na sinabi ko sa kanya ang nangyari. Bumalik na rin kami agad sa bahay pero ganun na lang ang sindak naming dalawa nang makita ang ginawa ni Mang Cesar kay Lola. Isang malaking bato ang ibinagsak nito sa mukha ni Lola Betchay. Bago pa ako makagawa ng ingay ay agad nang tinakpan ni Omer ang bibig ko at hinila ako sa isang tabi para makapagtago. Pagkatapos hinila na niya ako paalis sa lugar kahit pilit ako nagpupumiglas. Sa likod ng bahay nila ay meron dating kamalig. Doon ako dinala ni Omer. Omer! Si Lola! Kailangan natin balikan! Nakita mo naman yung ginawa ng hayop na Mang Cesar na yun. Kung bumalik tayo dun, tiyak na pati tayo napahamak na rin. Magsumbong tayo! Sige na, Omer! Kailangan natin balikan si Lola Betchay! Oo, hihingi tayo ng tulong. Sa ngayon dito ka lang. Huwag kang aalis dito. Ako lang ang lalabas para humingi ng tulong. Nang umalis si Omer, walang tigil ang pag-iyak ko. Paulit-ulit na rumihistro sa utak ko ang nasaksihan kong ginawa ni Mang Cesar sa lola ko. Habang si Nanay ay wala man lang ginawa. Buong gabi ako nag-iiyak. Makailang beses ko ring tinangkang lumabas, pero lagi ako nauunahan ng matinding takot. Sa pinagsama-samang pagod at pag-aalala, hindi ko na namalayan na makakatulog ako. Agad akong bumangon at sinilip ang labas. Namamanaag na ang liwanag. Nagtataka na rin ako kung bakit hindi bumalik si Omer kagabi. Hindi ko naman napigilan ang pagbalong ng luha sa mga mata ko. Hanggang maging hagulgol na yun. Hindi ko na namalayan kung ilang oras akong umiiyak. Hanggang mamalayan ko na lang na nasa loob na pala si Omer. Bakit ngayon ka lang? Kumusta si Lola? Wala na si Lola Betchay. Sana nga hindi na lang totoo ang lahat ng to. Pero wala na talaga ang lola mo, Tin. Lalong lumakas ang iyak ko. Naramdaman ko na lang na mahigpit ako niyakap ni Omer. Hindi ko na alam kung gaano katagal ako pumalahaw ng iyak. Nang may masmasan ako,
Agad kong niyaya si Omer na puntahan namin si Lola. Pero nanatili lang siyang nakatayo at nakatingin sa akin. Hinawakan ko na ang kamay niya at hinila siya palabas ng kamalig. Ngunit hindi siya natinag. Bakit ba? Ano bang problema? Pagod ka na bang tulungan ako? Pwes, ako na lang mag-isa ang pupunta kay Lola Betchay. Kahit kailan hindi ako mapapagod na samahan ka sa kahit anong problema. Eh ano nga ang problema mo? Kasi pinaghahanap ka ng mga kababaryo natin. Ha? Bakit nila ako hinahanap? Kasi ikaw ang tinuturo nilang pumatay kay Lola Betchay. Ano? Alam mong hindi ako. Nakita mo kung sino pumatay kay Lola. Bakit ako ang pinagbibintangan nila? Dahil nauna nang magsumbong ang nanay mo sa kapitan. Sinabi niya narinig niyang nag-aaway ka ni Lola Betchay at itinulak mo sa sagdan. Saka mo binagsakan ng bato. Pinaliktad din nanay ang kwento. Mas kinampihan pa niya ang lalaki niya kaysa sa akin na sarili niyang anak. Sumagot nga ako kanina. Sabi ko hindi mo yun magagawa. Sana sinabi mong nasaksihan natin pareho ang nangyari. Yun nga sasabihin ko eh. Kaya lang natakot din ako. Patawarin mo kung wala akong nagawa. Akala ko ba magkaibigan tayo? Sabi mo, sasamahan mo ako sa lahat ng problema ko. Oo, magkaibigan tayo, hindi yun magbabago. Bigyan mo lang ako ng ilang araw. Sasabihin ko rin sa kanilang nasaksiyan ko. Hindi lang kasi ngayon dahil may malaking pagkakautang si tatay kay Mang Cesar. Baka kung anong gawin niya kapag sinabi ko ang nalalaman ko. Para ako nauupos na kandila na napasalampak na lang sa lupa. Patuloy lang ako sa tahimik na pag-iyak. Binilinan din ako ni Omer na hindi ako maaaring lumabas sa kamalig na yun hanggat hindi niya sinasabi. Marami daw kasi ang naghahanap sa akin. Dinalhan rin niya ako ng pagkain pero hindi ko yun ginalaw. Nang hindi na makatiis, tinangka kong lumabas pero maagap niya akong napigilan. Kahit anong pagpupumiglas ko, hindi niya ako hinayaang makalabas. Hanggang sa umupo na lang ulit ako sa isang tabi at tahimik na umiyak. Nang gabing yon, sinamahan ako ni Omer. Pabayaan mo na lang ako. Magpapahuli na ako sa mga kababarya natin. Wala na akong pakialam kahit ano pa ang gawin nila sa akin. Sa tingin mo kaya ikatutuwa ni Lola Betchay yung sinasabi mong yan? Ano pa ba ang silbi ng buhay ko kung wala na si Lola Betchay? Wala na magtatanggol sa akin. Siya lang ang taong nagmamahal sa akin. Alam kong masakit ang nangyari sa kanya. Pero kailangan mong magpakatatag. Bibigyan pa natin ng hustisya ang pagkamatay niya. Hindi para sa amin ang hustisya, Omer. Kahit kailan, hindi patas sa amin ang batas ng tao. Hinusgahan na agad nila ako dahil sa itsura ko. Sasabihin ko sa kanilang nasaksihan ko. Hindi ako papayag na ikaw magdusa sa kasalanan na hindi naman ikaw ang gumawa. Wala kang sasabihin na kahit ano, Omer. Marami ka nang nagawa sa akin, sapat na yon. Ayoko na pati ikaw at ang pamilya mo ay madamay sa kamalasang dala ko. Meron sana akong ihilingin sa'yo. Gusto kong makita sa huling sandali si Lola Betchay. Kinabukasan lihim kami nagtungo ni Omer sa simenteryo. Yun ang araw na ihahatid sa huling hantungan si Lola Betchay. Mula sa malayo, tanaw ko ang mga taong nakikipaglibing. Kabilang na ang aking ina na walang tigil sa pag-iyak habang nakayakap sa kabaong ni Lola. Nakita ko rin si Mang Cesar. Kasama niya ang buong pamilya niya. Nung makita kong ibinababa na sa hukay ang kabaong ni Lola Betchay, tuluyan nang bumuhos sa matinding emosyon sa akin. Gusto kong takbuhin ang pagitan namin ni Lola. Pero hawak ako sa braso ni Omer sa takot na takbuhin ko ang kinaroroonan ni Lola. Naghintay pa kami ni Omer na magsiuwian ng mga nakilibing bago namin nilapitan ang puntod ni Lola Betchay.
Lumuhod ako sa lupa kung saan naroon ang lola ko. Buong pagdadalamhati akong umiyak sa harapan ng puntod niya. Pinapangako ko, Lola Betchay. Magbabayad sila sa ginawa nila sa'yo. Igaganti kita sa kanila. Kailangan na nating umalis, Tin. Ayoko pang iwan si Lola. Baka may makakita sa atin dito eh. Alam mo namang pinagganag ka. Tin! May mga taong parating! Halika na! Pero Gusto ko pa sanang tumutol pero hinila na ako palayo ni Omer papunta sa likod ng mga puno. Hindi ako sigurado kung may nakakita sa amin. Paglingon ko kasi, may mga taong sumusunod sa amin. Lalo pa naming binilisan ng pagtakbo. Ngunit ganun din ang ginawa ng mga taong sumusunod sa amin. Malapit na sana kami makalabas ng sementeryong yun nang humarang si nanay sa daraanan namin. Sabi ko na nga ba hindi mo rin matitiis ang lola mo? Ang mabuti pa sumuko ka na. Wala ka naman ibang mapupuntahan. wala po akong ginagawang kasalanan. Bakit po ako susuko sa inyo? Nakalimutan mo na bang ginawa mo sa lola mo, ha? Hindi mo dapat tinutulungan ng babaeng yan, Omer. Pinatay niya ang sarili niyang lola. Hindi totoo yan! Si Mang Cesar na pumatay kay Lola at kasabwat ka! Huwag kang gumawa ng kwento, Tin. Sa ating dalawa, mas ako ang paniniwalaan ng mga tao. Dahil ba sa itsura ko? Alam mo naman pala eh. Tinatanong mo pa. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na. Tama na po, Aling Glenda. Tigilan niyo na po si Tin. Imbis na pinoprotektahan niyo siya, kayo pa nagpapahamak sa kanya. Bakit ko naman siya poprotektahan? Pinatay niya ang nanay ko na lola niya. Alam naman po natin na hindi yung ginawa ni Tin. Hindi niya yung magagawa sa lola niya. Nabilog na rin ba ng babaeng yan ang ulo mo, ha, Omer? Ano na lang kaya ang sasabihin ng mga magulang mo? Oras na malaman nila na tinutulungan mo ang mamamatay tao na yan. Tiyak na mauunawaan nila ako. Hindi niyo po sila katulad. Abat, gusto mo talaga madamay sa kamalasan ng babaeng yan, ha? Tingnan mo nga nangyari sa pamilya namin. Nagka-leche-leche dahil sa kanya. Hindi po malas si Tin. Kayo po nagdala ng kamalasan sa pamilya niyo. Sumusobra ka na talagang lalaki ka. May sira ka na rin yata sa ulo eh. Omer, malapit na sila dito. Ako nang haharap sa kanila. Tumakas ka na. Pero paano ka? Kaya kong sarili ko. Huwag mo na akong alalahanin pa. Ang mahalaga, makalayo ka. Mag-ingat ka. Sige na. Hindi ka makakatakas, Tin. Hayaan niyo na po siya, Aling Glenda. Tayo po magtutuos ngayon. Aba, napakayabang mo naman para hamunin ako. Baka pagsisihan mo ang ginawa mong pagpapatakas sa babaeng yon. Malayo na ako nang nilingon ko si Omer. Nakapalibot na sa kanya ang mga taong humahabol sa amin. Gusto ko sanang bumalik pero bigla ko naalala ang mga sakripisyo ni Omer sa akin. Ayokong sayangin yon. Kaya imbis na humakbang pabalik, binilisan ko na lang ang takbo papunta sa gubat kung saan nakatira si Ate Camila. Tinanim ko sa isipan ko na hindi lang si Lola Betchay ang kailangan kong ipaghiganti, kundi pati na rin si Omer. Hilam sa luha ang mga mata ko nang marating ko ang bahay ni Ate Camila. Makailang ulit akong kumatok pero walang nagbubukas. Bigla akong kinabahan na baka nakarating na kay Ate Camila ang nangyari at pinaniwalaan niyang kasinungalingan ni nanay. Ngunit bago pa ako mapahagulgol ng iyak, dumating na si Ate Camila na may dalang bayong. Agad ko siyang sinugod ng yakap. Nang kumalma ko, tsaka niya ako niyaya na pumasok sa bahay niya. Doon ko ikinuwento ang lahat ng pangyayari. Galing nga ako sa bahay niyo. Nakita ko si Cesar at ilang kalalakihan. Tila ba may hinahanap sila? Baka ang titulo ng bukid ang hinahanap nila. Ay, kung ganon dahil doon kaya nila nagawang patay ng lola mo. Naniniwala ka na hindi ko yun magagawa kay Lola? Oo naman.
Alam ko kung gaano mo kamahal ang lola mo. Noon pa, hindi na mapagkakatiwalaan si Cesar. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ng nanay mo na makipagsabwatan sa lalaking yon. Naalala ko si Omer. Baka kung ano ang mangyari sa kanya. Huwag mo siyang alalahanin. Hindi naman siya pababayaan ng pamilya niya. Alam din niyang si Mang Cesar ang pumatay kay Lola. Kaming dalawa ang nakasaksi sa pangyayari. Naniniwala ako na hindi basta tatahimik ang batang yon. Isisiwalat niya ang buong katotohanan. Paano kung hindi siya paniwalaan? Tama si nanay, walang maniniwala sa akin dahil una pa lang hinusgahan na nila ako sa panlabas na anyo. Maaaring walang maniwala sa'yo pero iba si Omer. Natitiyak kong paniniwalaan nilang sasabihin niya. Isa pa sa inaalala ko, baka mapahamak siya at ng pamilya niya. Sa kabila ng pinagdadaanan mo, ang kaligtasan pa rin ng kaibigan mo ang inaalala mo. Tanging si Omer lang kasi ang naging kaibigan ko mula pagkabata. Siya lagi ang nagtatanggol sa akin kapag tinutokso ako ng mga bata noon. Bukas lalabas ako. Aalamin ko ang nangyari sa kanya. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Kailangan mo ng lakas para harapin ang pangyayaring ito sa buhay mo. Hindi ako tumugon sa sinabi ni Ate Camila. Pero hindi na rin ako tumutol nang dalhin niya ako sa isang silid doon. Umusal muna ako ng pasasalamat sa kanya bago nahiga sa papag na naroon. Nanatili lang ako nakatingin sa kisame ng bahay. Kahit walang tulog ng mga nakaraang gabi, hindi pa rin ako dalawin ng antok. Habang iniisip ko ang pangyayari sa buhay ko, hindi ko na namalayan ang usok na pumapasok sa ilalim ng pintuan. Ilang sandali lang, hinihila na ako ng kamalayan ko hanggang makatulog na nga ako. Kinabukasan, magaan na ang pakiramdam ko. Hindi ko na rin maalala kung paano ako nakatulog kagabi. Paglabas ko, naghahain na ng almusal si Ate Camila. Kumusta ang tulog mo? Napahaba ata ang tulog ko. Magaan na ang pakiramdam ko ngayon kumpara nung mga nakaraang araw. Mabuti naman kung ganon. Halika na kumain. Salamat. Kung wala ka, baka nagpalaboy-laboy na ako ngayon. Alisin mo muna ang lahat na bumabagabag sa'yo. Kailangan mo yun para makapag-isip ka ng maayos. Sa lalong madaling panahon, kailangan mong harapin ang problemang kinaharap mo. Alam ko naman yun. Susuko na ba ako sa kanila? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Tsaka hindi rin kita papayagang sumuko sa kanila. Baka kung anong gawin nila sa'yo. Pagkatapos ng almusal natin, aalamin ko ang mga pangyayari sa labas. Hintayin mo lang ako dito. Ligtas ka sa bahay ko. Maraming salamat talaga, Ate Camila. Siya nga pala, pwede ba ako humingi sa'yo ng pabor? Oo naman. Sabihin mo lang kung ano at gagawin ko sa abot ng aking makakaya. Nung matapos ang almusal namin, nagpaalam na rin si Ate Camila. Nagbilin lang siya na anumang marinig sa labas ng bahay, wag na wag akong lalabas. Tumango lang ako sa kanya. Tinanaw ko na lang ang pag-alis niya tsaka isinara ang pinto. Inabala ko na lang ang sarili ko sa pagtingin-tingin ng mga gamit ni Ate Camila. Sa tagal na naming magkaibigan, noon ko lang napansin ang kakaibang disenyo ng bahay niya. Kakaiba rin ang mga gamit na display sa mga eskaparate. Nakakuha sa aking pansin ang mga barahang ginagamit sa panghuhula at isang bolang kristal. Samantala, habang suot ang alampay sa ulo, nagmasid-masid muna sa paligid si Ate Camila. Nang matiyak na walang tao sa bahay namin, tsaka siya pumasok. Dumiretso siya sa may kusina. Sa ilalim ng lababo ay naroon ang lumang tapayan na gamit ni Lolo nung nabubuhay pa siya. Mula ron may kinuha si Ate Camila. Nakabalot yun sa plastik. Dali-dali niya yung tiningnan. Nang matiyak na yun ang titulo ng bukid, umalis na rin siya agad. Sa likod na siya dumaan nang maramdaman niyang may paparating.
Pumunta rin si Ate Camila sa bahay nila Omer. Pero saradong-sarado ang buong bahay. Nang akma sana siya magtatanong, nakilala naman siya ng ibang tao, kaya agad na umiwas sa kanya ang mga yon. Nagkaroon din ng bulong-bulungan ng mga tao sa bigla niyang pagpapakita. Ako naman hindi mapakali sa paghihintay kay Ate Camila. Pabalik-balik ang lakad ko sa sala ng bahay niya. Nang makarinig ako ng mga yabag sa labas, sumilip muna ako sa may bintana. Nang matiyak na si Ate Camila na nga ang dumating, tsaka ako lang binuksan ang pinto. Ano pong balita, Ate Camila? Nakita ko ang titulo sa sinasabi mong pinaglagyan ng lola mo. Galing din ako sa bahay nila Omer. Walang tao sa kanila. Wala rin akong makuhang impormasyon sa mga tao. Hanggang ngayon, pinangingilagan pa rin nila ako. Ano na kaya ang nangyari kay Omer? Huwag kang mag-alala. May paraan pa para malaman natin kung anong nangyari sa kanya. Ate Camila, may itatanong sana ako sa'yo. Ano yun, Tin? Manghuhula po ba kayo? Nakita ko kasing may bolang kristal ka at barahang ginagamit sa panghuhula. Oo, Tin. Hindi lang yon. Kaya ko rin makita ang hinaharap. Kung ganon, alam mo ba na mangyayari sa akin to? Oo. Noong una, hindi malinaw. Pero habang tumatagal, lumilinaw na ang lahat ng nakikita ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana napigilan ko ang mangyayari kay Lola. May kapangyarihan ako na makita ang hinaharap, pero hindi ko to kayang pigilan. Kahit sabihin ko pa sa'yo, sa kahit anong paraan, mamamatay pa rin ang lola mo dahil yun ang nakatakdang mangyari sa kanya. Pero sana, may pagkakataon pa ako may padama sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Sana, maraming beses ko pa siyang nalambing at sinabihan kung gaano ko siya kamahal. Niyakap ko na sana siya ng maraming beses. Tin, patawarin mo ko. Walang silbi ang kapangyarihan na meron ako. Wala po kayong kasalanan. Sadya lang talagang malupit ang tadhana para sa akin. Sa amin ni Lola. Gamit ang barahan, nalaman namin ni Ate Camila na wala na dun sa baryo namin ang pamilya ni Omer. Hindi sigurado si Ate Camila kung panandalian lang ba ang pag-alis ni Omer o tuluyan na silang umalis para makaiwas na madamay sa problema ko. Sa kabila ng nalaman ko, wala akong makapanggalit kay Omer o konting hinanakit man lang. Nakakaramdam lang ako ng lungkot dahil batid kong maaaring hindi na kami magkita. Nang mga sumunod na araw, nalaman ko kay Ate Camila na sa bahay na namin nakatira si Nanay at si Mang Cesar. Biglang umahon na naman ang galit sa dibdib ko sa nalaman ko. Ang kakapal na mga mukha nila! Pagkatapos ng ginawa nila kay Lola Betchay, doon pa sila titira! Mukhang nasa kanila pa rin nakapanig ang swerte. Bakit kung sino pa yung masasama? Sila pa ang inuulan ng swerte at biyaya. Ngayon lang yan. Darating ang araw na maniningil na rin sa kanila ang karma. Tulungan mo ako, Ate Camila. Gusto kong gumanti sa kanila. Sigurado ka ba na gusto mo silang gantihan? Nanay mo pa rin si Glenda. Wala na akong pakialam sa kanya. Mula nung patayin nila ng lalaki niya si Lola Betchay, pinutol ko na ang kaugnayan ko sa kanya. Hindi ko na siya ina. May alam ako kung paano ka makakaganti. Pero handa ka ba sa magiging kapalit? Kahit ano pa yan, handa ako. Ang mahalaga lang sa akin ay makaganti sa ginawa nila kay Lola Betchay. Kung ganon, tutulungan kita sa gusto mong gawin. Ilang araw nang laman ng isip ko ang mga pinag-usapan namin ni Ate Camila. Maliban pala sa pagiging manghuhula niya, isa rin siyang mangangamod. Isang uri ng mangkukulam na gumagamit ng lupa para pasakitan ng taong kinamumuhian nila. Malapit na rin akong maging mangangamod. Oras na matapos ang ritual ng pag-aalay ng aking kaluluwa, kapalit ng kapangyarihan na hinihingi ko. Nung gabing kabilugan ng buwan, nag-alay kami ni Ate Camila ng isang manok. Idinilig namin ang dugo nun sa lupa habang isinasagawa ang ritual. Nang sumunod na araw,
Napansin ni Ate Camila ang pananahimik ko. Kahit hindi ka magsalita, alam ko kung anong pinaplano mo. Mag-iingat ka lang sa paglabas mo. Hindi na kasi ako makapaghintay sa gagawin ko sa kanilang paniningil. Naiintindihan ko. Habang tumatagal, mas lalo kong nasasabik sa mga plano. Basta, huwag mong kalilimutan ang mga bilin ko sa'yo. Dumating ang sandali na pinakahihintay ko. Sinadya kong gabi lumabas ng bahay ni Ate Camila. Tinahak ko ang daan pauwi sa bahay namin. Malayo pa lang nakaramdam na ako ng pananabik. Na muling masilayan ang bahay kung saan ako lumaki at nagkaisip. Nang tuluyan na ako makalapit, natanaw ko si nanay na nasa may bintana. Tila may hinihintay siya. Malamang si Mang Cesar. Nagkubli muna ako sa likod ng puno ng sampalok nang maramdaman ang pagdating ni Mang Cesar. Agad naman siyang sinalubong ni nanay ng yakap. Lalong kumulo ang dugo ko sa eksenang nakita. Dumakot ako ng lupa, tsaka yung binulungan habang nakatingin sa dalawa. Biglang humangin ng malakas na siyang dahilan para mahintakutan ng dalawa at pumasok sa loob ng bahay. Ilang sandali lang ang lumipas. Narinig ko na lang ang malakas na tili ni nanay. Sunod-sunod kasi ang pagsabog ng mga ilaw sa loob ng bahay. Kinabukasan naman, dinalaw ko ang puntod ni Lola Betchay. Naramdaman ko muli ang matinding pangungulila at pagdadalamhati ko sa pagkawala niya. Sa simenteryong yun, maririnig ang malakas kong panaghoy. Lingid din sa akin bumalik na si Omer sa baryo namin. Wala akong kamalay-malay na binugbog siya ni Mang Cesar, kasama ng mga kaibigan nito. Muntik na nung bawian ng buhay si Omer kung hindi dumating ang ama niya. Kauuwi lang nun ni Omer, sinugod na agad niya si nanay sa bahay namin. Wala ka talagang kadala-dala ah. Sumugod ka pa talaga rito. Baka gusto mong mabugbog ulit. Saan niyo tinatago si Tin? Kagaya ba ni Lola Betchay? Pinatay niyo na rin siya? Hindi namin alam kung nasan ang babaeng yon. Sana nga inuuod na lang siya para mapagbayaran niya ang ginawa niya kay inay. Ang sama niyo. Pinaninindigan niyo talaga ang kasinungalingan niyo. O bakit? Nung ba nagsabi ka ng katotohanan, pinaniwalaan ka ba? Di ba hindi? Kakaarmahin din kayo sa mga ginawa niyo kay Tin at kay Lola Betchay. Umalis ka na dito bago ka padatnan ni Cesar. Baka tuluyan ka na niya. Mula sa kinatatayuan ko napaluha na lang ako. Hindi pa pala ako kinalimutan ni Omer. Hanggang ngayon inaalala pa rin niya ako. Ipinako ko ang sarili ko sa kinatatayuan ko para hindi siya lapitan. Nakita ko pa ang galit sa mga mata niya nang lumingon sa bahay namin at saka mabilis naglakad palayo. Nung umuwi ako sa bahay ni Ate Camila, abala siya sa barahan niya. Umupo na lang ako sa harapan niya at pinanood ang ginagawa niya. Magandang sinasabi ng baraha. Tungkol kaninong kapalaran ang binabasa mo? Sa iyo. Sa wakas, unti-unti na rin natutupad ang ninanais mong paghihiganti. Gusto kong mas matindi pa sa kamatayan ng lola kong maging kamatayan nila. Punong-puno ng galit ang puso mo. Tila nabura na ang mabait na Tin na nakilala ko noon. Si nanay ang dahilan ng pagbabago ko. Ang kalupitan ng mga tao sa paligid ko. At ang ginawa nila kay Lola Betchay. Dapat lang nilang matikman ang malupit kong paghihiganti. Minsan dumalaw ako sa puntod ni Lola Betchay, naabutan ako doon ni Omer. Hindi na rin ako nakaiwas sa mga pagtatanong niya kung saan ako naglalagi. Lahat ng mga tanong niya sinagot ko. Sinabi ko rin sa kanya na kay Ate Camila ako nakatira. Sa bahay ng babaeng mangkukulam na yung ka nakatira? Hindi ka ba natatakot sa kanya? Alam mo naman na… Katulad mo, matagal ko na rin siyang kaibigan. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa'yo. Alam ko kasi na hindi maganda ang iniisip mo sa kanya. Hindi nga. Dahil sa mga kumakalat na usapan tungkol sa kanya. Humihingi pala ako ng dispensa sa nangyari sa'yo. Hindi ko alam na ganun ang ginawa sa'yo ni Mang Cesar.
Wala ka namang kasalanan eh. Sa totoo lang, dismayado ako sa mga tao rito. Sinabi ko kasing nakita ko. Pero nagmukha akong sinungaling. Hindi sila naniniwala na si Mang Cesar at ang nanay mong pumatay kay Lola Betchay. Hayaan mo na. Wala na tayong magagawa sa kanila. Paano mabibigyan ng hustisya ang Lola Betchay mo? Ako na ang bahala sa bagay na yun. Nang titigan ako ni Omer, bigla akong umiwas. Natakot ako na baka mabasa niya sa mga mata ko ang nilalaman ng isip ko. Hindi na rin nagtagal ang pag-uusap namin. Gamit ang alampay ni Ate Camila, muli kong tinakpan ang ulo ko. Bago maghiwalay, humingi din ng permiso si Omer. Kung maaari akong dalawin sa bahay ni Ate Camila na pinayagan ko naman. Ayos lang naman kung pupunta dito si Omer. Mabuting nga yun para may iba kang nakakausap maliban sa akin. Salamat, Ate Camila. Natutuwa ako at nagagawa mo ng umiti kahit papaano. Nandito pa rin ang bigat sa dibdib ko. Ang magpapasaya lang sa akin ay ang makita ang paghihirap ng mga taong umapi sa akin. Lingid sa kaalaman ko, nag-umpisa na ang sumpang iginawad ko kay Mang Cesar. Namimilipit siya sa matinding sakit na nag-umpisa sa binti niya. Humihiyaw na rin siya sa matinding sakit hanggang tuluyan na siyang maratay sa higaan. Gustuhin man ng pamilya na alagaan siya. Wala naman makatagal sa matinding amoy na nagmumula sa kanya. Para yung nabubulok na laman. Ang ipinagtataka pa ng pamilya niya, tuwing umaga may nagigisnan silang mga lupa sa silid nito. Para bang merong ipinapahiwatig sa kanila. Kahit ang magaling na albularyo na sinundo nila sa kabilang baryo, nagsasabi na matindi ang galit ng gumawa nun sa lalaki. Walang kahit sino di umano makakapagligtas sa kanya. Noon nila napag-alaman na kulam ang pinagmumulan ng sakit nito. Tinanggap na rin ng buong pamilya niya ang mapait na kapalaran ni Mang Cesar. Bago siya malagutan ng hininga, ipinagtapat niya sa kanyang pamilya na siya talaga ang pumatay kay Lola Betchay. Pero hindi na rin siya nagawang paniwalaan dahil iniisip na lang nila na baka yun sa matinding sakit na dumapos sa kanya. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi. Hindi na rin nagtagal ang buhay ni Mang Cesar pagkatapos ng 1 linggong paghihirap. Hindi ko maiwasan na isipin na baka may kilalaman si Camila sa nangyari kay Mang Cesar. Kung makikita mo sana ang itsura niya, para siyang buhay na naaagnas. Matindi talagang paghihirap na pinagdadaanan niya. Sabi, kulam ang dahilan. Naaawa ka ba sa sinapit niya? Yung totoo, naaawa ng konti. Pero naisip ko, hindi rin naman siya naawa kay Lola Betchay. Tama ba ako na may kilalaman ng kaibigan mo sa nangyari? Ipagkakalat mo ba? Siyempre hindi. Alam ko naman yun eh. Pero hindi si Ate Camila ang may kagagawan nun, kundi ako. Ha? Paano nangyari yun? Ay, niyakap ko na ang pagiging mangkukulam, Omer. Ginawa ko to para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Lola Betchay. Bakit kailangan mong gawin yun? Marami pa namang paraan ah. Alam mo naman na hindi kita pababayaan eh. Hindi patas ang batas sa mga katulad namin, lalo na sa akin, Omer. Alam mo yan, desperado na ako. Ayoko lang kasi na tuluyan kang maging masama. Sila lang naman ang balak kong gantihan eh. Di isusunod mo na ang nanay mo sa paghihiganti mo? Hindi ako sumagot kay Omer. Pero alam kong kitang-kita sa mukha ko ang matinding galit. Napapailing na lang si Omer at baka sa kanya ang pagtutol sa plano ko. Pero wala nang makakapigil sa akin. Matatahimik lang ako. Oras na makaganti ako kay nanay. Mula nang mamatay si Mang Cesar, lagi nang balisa si inay. Hindi na rin siya naglalabas ng bahay. Pakiramdam niya kasi, siya ang susunod na kakarmahin. Nang maramdaman niya marahil na may nakatingin sa kanya, bigla siyang napalingon. Ikaw? Anong ginagawa mo rito?
Bakit ngayon ka lang nagpakita? Bakit gulat na gulat kang makita ako? Bahay namin to ni Lola Betchay. Ikaw ang walang karapatan dito. Di ba pinalayas ka na dito? Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Kasing pangit talaga ng itsura mo ang ugali mo. Naging ganito ang itsura ko dahil sa kagagawan mo. Pakatitigan mo na ang mukhang ito dahil malapit mo na rin maranasan ang lahat ng pang-aalipusta ng mga tao sa akin. Anong pinagsasabi mo dyan? Nasisiraan ka na ba ng bait, ha? Sa ating dalawa, ikaw ang nasisiraan ng bait. Dahil walang matinong anak ang hahayaan na patayin sa harapan niya ang sariling ina. Ang inay. Kaya ko lang naman nagawa yun dahil sa'yo. Ikaw ang may kasalanan. Ako ang anak niya pero mas minahal ka niya kesa sa akin. Kaya lang naman ako mas minahal ni Lola dahil hindi ka naging ina sa akin. Kahit kailan, hindi mo ako minahal bilang anak. Kaya gusto lang niyang punuan ang pagkukulang mo sa akin. Kahit kailan hindi kita matatanggap na anak. Ayos lang. Matagal na rin kitang hindi tinuturing na ina mula ng gabing patayin niyo si Lola. Yun naman pala eh. Bakit ka pa nagpunta rito? Patay na si Cesar. Buhay pa siya noon, naaagnas na ang katawan niya na parang bangkay. Sobra-sobrang naging paghihirap niya. Nagbayad na siya sa ginawa niyang kasalanan kay inay. Pero ikaw, hindi pa. Anong gusto mong gawin ko? Ibigti ko ang sarili ko para masayahan ka lang? Higit pa doon ang gusto kong mangyari sa'yo habang buhay na pagdurusa. Nasisiraan ka na ng ulo. Sa paanong paraan mo yung gagawin, ha? Maghintay ka lang. Umalis ka na sa bahay na to at wag ka na ulit magpapakita. Ikaw ang nagdala ng kamalasan kay Cesar kaya siya namatay. Umalis ka na sabi! Aalis ako. Hindi mo ako kailangang pagtulakan. O baka gusto mo rin akong mahulog sa hagdan. Tumigil ka na sabi! Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko at kung ano pang magawa ko sa'yo. Nakababa na ako ng hagdan nang lumingon ako kay inay. Naroon pa rin siya sa may pintuan at matalim ang tingin sa akin. Nang humakbang ako paalis, nagpahabol pa siya ng masasakit na salita sa akin. Hindi ko na lang yun pinansin. Ilang araw pagkatapos ng pagkikita namin ni inay, nabalitaan ko na lang kay Omer na nagkasakit si inay. Ilang beses kasi siyang nakasakay ng mga magulang ko papuntang bayan. Papatingin daw ang mga sugat na tumubo sa balat niya. Ikaw rin bang may gawa nun sa inay mo? Oo, buti nga yun lang ang nangyari sa kanya. Naiintindihan kong galit mo sa kanya. Pero sana mas manaig pa rin sa yung kabutihan na nasa puso mo. Ni awa nga, wala na akong nararamdaman para sa kanya. Kabutihan pa. Talaga? Kailan? Ibig bang sabihin nun, makikipag-ayos ka na sa nanay mo? Babalik na pala ako sa bahay namin ni Lola. Babalik ako doon kapag wala na ang babaeng yun. Hindi makapaniwalang napatitig na lang sa akin si Omer. Napansin ko ring madalang nang dumalaw sa akin ang kaibigan ko. Naisip ko na baka abala lang siya sa kanila. Habang lumalala ang kondisyon ng aking ina, lihim kong sinusubaybayan ang mga ginagawa niya. Binalot na ang buong katawan at mukha niya ng sakit sa balat. Sobrang katinon at hindi niya mapigilan na hindi kamutin, na nagiging sanhi ng pagdugo nito at paglala. Para na rin siyang nasisiraan ng bait. Nagsasalita na kasi siya ng mag-isa. Minsan tumatawa at umiiyak. Dahil na rin sa kakulangan sa pagkain, natuto na rin ang aking ina na magbungkal sa mga basurahan, kung saan-saan na lamang siya nagpapalipas ng oras. Sinamantala ko naman yon para bumalik sa dati kong buhay. Muli akong bumalik sa bahay namin ni Lola at binalikan ko rin ang ginagawa ko sa bukid. Muli na namang bumalong ang mga luha sa mga mata ko nang masilayan muli ang bukid kung saan masaya kami nagtatanim ni Lola Betchay noon. Pag-uwi ko galing sa bukid, nadatnan ko ang aking ina sa labas ng bahay. Anak,
Wala na talaga ako mapuntahan. Nakikiusap ako sa'yo na tanggapin mo naman ako dito. Umalis ka na! Hindi ka pwede dito! Nagmamakaawa ako sa'yo, Tin. Kahit sa silong na lang ng bahay ako titira. Kasama ng mga alaga mong hayop. Ayos lang sa akin. Kahit tira-tirang pagkain lang ang ibigay mo sa akin, hindi ako magrereklamo. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi ka pwede dito kaya umalis ka na! Nagmamakaawa ako sa'yo, anak. Hindi mo ako anak! Wala akong inang katulad mo! Sinabi na umalis ka na! Tin, sumusobra ka na. Bakit mo itinulak ang nanay mo? Hindi ka na naawa sa kalagayan niya? Wala na akong nanay. Naiintindihan kita. Pero sobra naman tong ginagawa mong to. Bakit siya ang kinakampihan mo, Omer? Hindi ko siya kinakampihan. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga ginawa niya. Pero sana, wag mo rin gawin sa kanya yung mga pinaranas niya sa'yo. Tama na! Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko siya tatanggapin sa bahay ko. Tin, anak, patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Nagsisisi na ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para makabawi sa'yo. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Hindi ko na pinakinggan pa ang pagmamakaawa ni inay sa akin na muli siyang tanggapin. Mula nga noon, malimit na nasa labas ng bahay si inay. Si Omer naman kahit nagkikita kami sa labas, napansin kong iniiwasan na niya ako. Labis din ako nalungkot at nanibuho na makita silang magkasama ni Lexa. Parang dinudurog ang puso ko sa nakikitang pagtatawanan nila. Pag uwi ko sa bahay, naroon na naman si inay at naghihintay sa akin. Wala na sana akong balak na pansinin siya. Pero nakita kong nanginginig siya. Nang lapitan ko, sobrang taas ng lagnat niya. Agad ko siyang inalalayan paakyat ng bahay at pinainom ng gamot. Ilang araw ko rin siyang inalagaan, pero binawian din siya ng buhay. Sa tabi ng puntod ni Lola Betchay ko siya inihimlay. Kahit maraming tao sa paligid, ramdam ko pa rin na tila nag-iisa ko. Wala man lang lumapit sa akin para makiramay. Kahit si Omer nasa malayo lang kasama si Lexa. Mag-isa ako nagdalamhati sa pagkawala ni inay. Pagka-uwi sa bahay, isang pasyang nabuo sa isip ko. Tuluyan na akong lalayo sa mga tao na hanggang sa huli ay hinusgahan ako. Kabilang na sa kanila si Omer. Kitang-kita ko sa mga sulyap nila ang paninisi sa akin kung bakit namatay si inay. Hindi kasi lingid sa lahat kung paano ko siya tratuhin noon. Dinala ko ng mga paa ko sa bahay ni Ate Camila. Agad akong yumakap sa kanya at ibinuhos ko ang lahat ng bigat sa dibdib ko. Hindi na kita hahayaang umalis ng bahay ko. Masyadong malupit ang mga tao sa labas. Dito, walang mananakit sa'yo. Salamat, Ate Camila. Hinding-hindi na ako aalis sa bahay mo. Mula nga nun wala nang nakakita sa akin. Ilang beses din na bumalik sa bahay si Omer para kausapin ako. Pero hindi na niya ako nakita pa. Naisip niyang puntahan ako sa bahay ni Ate Camila. Pero sa huli, nagpasya na lang siya na hayaan na lang ako na mamuhay ng tahimik. Malayo sa mga tao na ang batayan ng pagpapakita ng kabutihan ay base sa panlabas na itsura. Wakas. Lola! Lola!